Abangan ngayong gabi. Sa kanyang espesyal na araw, may mapusong sakripisyo si Caprice. Happy birthday! Thank you, Kuya! Para sa iyong kaarawan, isang task ang kailangan mong gawin. Ikaw ay magiging human cake topper. Yeah! Ang mga kaganapan tutukan dito lang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Gabi bago ang kanyang kaarawan, ang housemates excited na para kay Caprice. Happy birthday, Caprice! Happy birthday! Happy birthday! Caprice! Happy birthday! Happy At kinabukasan, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kapag magbe-birthday po ako, laging kasama ko po talaga yung family ko. Sila mommy, daddy, lola, lolo. Halos immediate family lang po. Ngayon ko lang po sila hindi kasama. Siyempre nasasad din po, pero na-excite din at the same time. No! Ano kayo nafe-feel ni Caprice ngayon? Ako, alam mo, after ng pandemic, yung mga birthday, gusto ko na lang na yung sama-sama lang talagang kumain. Kasi like yung family ko over yun. That's it. Happy birthday! Happy birthday! isang espesyal na araw na naman sa loob ng bahay, lalo na para sa ating demure daughter ng Quezon City na si Caprice. Ano kayang selebrasyon at sorpresa ang naghihintay para sa kanya kapalit ng isang mapusong sakripisyo? Malalaman natin maya-maya lang. Hello Philippines and hello world! Kung nagsimula ang edisyong ito sa isang task para sa isang birthday celebrant na housemate na si Fred, isa na namang kaarawan ang magaganap. Pero this time, ang celebrant ang may task mula mismo kay Kuya. Pero syempre, paano ba siya susuportahan ng kanyang mga kapwa housemates? Siya nga itong nagse-celebrate ng birthday. Simulan na natin ang kwentuhan. Paglabas ng kwarto, may napansin ng housemates. Ano na-account ko na sa Clifford? Pero super... Oh! May something. May birthday cake. I think. May bilog dun. Bilog na platform, bro. Happy birthday, Chris! Feeling ko magpo-perform. Sino kaya? Happy Baka si birthday, Kuya. Caprice! Okay, brother. Ang cute naman! Cute. Maya-maya pa, ipinatawag na ni Kuya ang celebrant. Hi po, Kuya. Happy birthday! Thank you, Kuya. 70 na po ako, Kuya, ngayon. Happy 17th birthday! Thank you, Kuya. Sobrang happy ko po na dito po ako makakapag-birthday sa bahay niyo. Sa labas ng bahay ko. Paano mo ba sineselebrate yung birthday mo? Kasama lang po yung family ko talaga. Kain po sa labas, Kuya. Mas gusto ko din po kasi ng simple lang. Yung malapit po yung table po, parang pahaba lang or maliit lang. Tas face-to-face mong nakikita yung mga loved ones mo, Kuya. Ano ang plano mo sa birthday mo? Gusto ko po sana mangyari ngayong 17th birthday ko ay makapagsalo-salo po kaming lahat. Yung sabay-sabay po kaming kakain lahat. Tsaka yung mabubusog po lahat. Caprice, para sa iyong kaarawan, bibigyan kita ng pagkakataon na makapag-celebrate kasama ang mga kaibigan mo. What? Pero isang task ang kailangan mong gawin. Yes po, Kuya. Ano po yun, Kuya? Nakita mo yung malaking cake sa living room. Opo, Kuya. Ang cake na ito ay nangangailangan ng cake topper. At yon ang magiging task mo. Ikaw ay magiging human cake topper. Wow!
Bilang human cake topper, kailangan pumwesto ni Caprice sa ibabaw ng big cake at gayahin ng pictures ng mga importanteng sandali ng buhay niya na ipapakita sa kanya ni Kuya. At dahil siya ay cake topper, hindi siya makakagalaw o makakapagsalita. Pwede lamang siyang gumalaw at magsalita sa tuwing makakita ng bagong picture at kailangan niyang magkwento tungkol dito. Pero pag narinig na niya ang birthday song, dapat magsimula na siyang maghanda at pumwesto ulit dahil kapag natapos ang kanta, babalik na siya sa pagiging human cake topper. Kung sumakses si Caprice sa task, magiging totoo ang cake at yun ang pagsasaluhan nila ng housemates. Kaya naman, good luck birthday girl! Maya-maya, ipinakita na ni Kuya ang unang picture. Pang cover. Oh my God! So, kailangan kong gayahin. Nakaganan ako. Then yung time na yan, talagang kikay na kikay talaga ako. Kapag tinignan mo yung bag ko, puno siya ng lipstick. Minimum, 4 na red lipstick ang nasa bag ko. Yung hat pala, yan, yung hat. Mahilig ako mag-hat dati. Lagi akong naka-bangs or laging naka-side yung bangs ko. Kasi ang tawag nila sa akin minsan, dati, sinoo. Kasi nga, malaki yung noo ko and makapal. Parang yung pose ko, baka ako lang din yung nag-isip niyan. Kasi nga, kikay na kikay talaga ako dati. Ilang sandali pa, Okay, pwede na ako ang girls tinulungan si Caprice sa pagbibihis para sa gagawing task. Caption ba yung task na mamaya? Medyo magulo yung right foot. Best friend kita, boy. Best friend kita, boy. Okay. I wanna take a picture, bro. Yung side bangs na yung magulo. Kuya, look at Lee. Focus ka lang, huwag kang gagalaw, huwag kang magsasalita. No teeth? Yan, yan. Perfect. Kailangan relax ka lang, matatapos din yon. Nakafocus lang po ako dun sa goal ko, dun sa task. Need some more. Matapos ang 30 minuto, bakas man ang ngalay, nakangiti pa rin ang birthday girl. At ilang sandali pa, pinakuha na kay Ashley ang susunod na gagamitin ni Caprice para sa task. Maya-maya pa, Tulog ako, Rave. Oh, ayan na. Sa wakas. Wow, cute. Ang cute. Birthday ko yan. Kaya unicorn yung cake ko niyan. Kasi super duper favorite ko yung unicorn. Lahat ng gamit ko unicorn, lahat. Kumain lang kami sa isang resto. Magpa-pandemic na niyan. So parang yan din yung last kong birthday na yung parang nasa labas talaga. Mahilig ako sa clips tsaka headbands nung time na yan. hanggang sa muli nang narinig ang hudyat na birthday song para maghanda sa susunod na pose niya. Thank you. Thank you. Ay, kaparwan. Paganita ako. Smile. Pwede din balik Oh my gosh, anong ang alay yan? Side yung tingin. Yan. Lagyan mo. Okay. Hindi, yung kabila. Yan. Perfect. Yan. Heat. Kinuha yung glass na lang. Another 7 minutes. Picture mo yung mama mo. Paano pag binubuot siya ng mama niya? Ang mga kasama sinusubukang aliwin si Caprice. Sino? Si Ryan Pang. Sinong artistang mahilig sa pula? Si James Reid. O sinong artistang mahilig magbasa? Sino? Si James Reid. Yeah, dude. Tama.
Ang malapit kay Caprice na sina Waynona at Ashley, ipinatawag ni Kuya sa confession room. Kumusta? Si Caprice po, naka-freeze. Hindi po siya gumagalaw. Bakit? Anong meron? Birthday na ni Caprice! Birthday na ni Caprice! Birthday ni Caprice! Ngayon! Bilang tinuturing ng celebrant na malapit kayong kaibigan, anong isa pang pwede niyong gawin o ibigay sa kanya? Siguro, kuya, love letters. Feel ko pa ma-appreciate na yung letters. Like, bawat isa po sa amin. Tingin ko, matutuwa yung kaibigan niyo. Okay po, kuya. Cake. Okay, maraming salamat. Thank you po. Kuya. Sa pagpapatuloy ng task ni Caprice, Oh. Yung time na yun, 2009, yan yung second meeting namin ng daddy ko. Kaya second meeting kasi nung na-preggy si mommy para sa akin. Kasi since teenage parents sila, 15 and 17 yung mommy ko nung time na yon. Pinaghiwalay muna sila saglit. Tapos, ang first meeting namin ni daddy, ang wish daw niya para sa debut niya is ma-meet ako. So, yun yung first meeting namin. And yan naman, yan na yung pangalawang meeting namin. So, hindi ko na masyado matandaan. Siguro may celebration yan. Kasi nakwento sa akin ng mommy at daddy ko, nakakapagkita lang daw sila kapag kunyari birthday nung friend niya. Tapos hindi niya ikukwento sa lola ko na andun din yung daddy ko. So parang may secret na pagkikita talaga. Tsaka dun ko na-realize na parang meant to be talaga sila. Hindi nag-boyfriend or nag-girlfriend yung mommy or daddy ko habang parang separated sila. Yung nakakwento pa nung daddy ko na ano ba yan? Na nag-work pa siya sa fast food chains para makabili ng diaper para sa akin dati. So ngayon, nadadaan-daanan na lang namin yung fast food chain na yun. Kapag pupunta kami sa Rizal, doon sa kung saan yung province namin, andun pa din, ganun pa din daw yung itsura. Tapos yung katabi nun, drugstore. So may diapers doon. So after ng work, diretso na siya dun sa drugstore na yun para bumili ng diaper para sa akin. Nag-work talaga yung daddy ko ng maaga para lang nakapag-provide pa rin para sa akin. And syempre, may help pa rin ng lola at lolo ko sa mother's side para mapa-school ako, para alagaan ako. So, mas lumaki talaga ako sa lola ko kasi si mommy, nagsuschool siya. Naapektuhan ako kasi yung daddy ko din po very young nung nag-asawa sila ni mommy and nagkaanak. And sobrang dami din pong business talaga na ginawa ni na mommy para lang masuportahan talaga kami ni ate. Okay. Sino kayo magiging daddy ko? Sino kaya? Si ano? Si Joaquin. Hala, game siya. Wait, Ashley, ako dyan para ikaw Sige. Yo! Happy birthday! Ayan na. Ganun daw. Ito pala yung daddy ko eh. makalipas ang kalahating oras, kitang napawi na ang ngiti ni Caprice at tila may iniinda si Joaquin. Oh, it's tight. Habang abala sa task ang birthday girl na si Caprice, sina Waynona at Ashley, isinagawa na ang sorpresa para sa kaibigan. Hindi na lang
lang muna natin. Alright. Gawin muna tayo ng happy birthday, Capri. Kaya tayo muna. Para po sa gagawin po naming message, lalagay po namin yung illustration board sa girls' bedroom po. Tapos, konti-konti po yung mga babae papasok po sa kwarto para po magsulat ng message. Ilang sandali pa may nag-flash na bagong picture na gagayahin ni Caprice. Oh, thank God, bro. I was losing sensation in my hands. I can't feel my hands anymore. Sikip po ng coat. Namamanhid yung braso ko. Masaya naman po. It was an honor to portray the birthday girl's father. Yung picture na yan nung 16th birthday ko. So, surprise party siya. Wala talagang idea na madaming tao. Akala ko lang parang immediate family. Nanay and tatay kasi yung tawag ko sa kanila. Then, mommy and daddy dun sa parents ko talaga. Si nanay, siya yung pinaka-nag-aalaga talaga sa akin. Siya yung reason kung bakit favorite ko yung sinigang na hipon. Naging emotional ako sa lolo at lola niya because I also have my own nanay at tatay. Hindi ko sila lolo at lola, they're my tita and tito. But they took care of me and they practically raised me din po. Ako naman, lagi talaga ako mapang-asar sa lolo ko. Kasi nga, kalbo siya. Sabi ko, huhulaan ko. Yan. Hoy, sino yung lola? Habang nagbibihis si Caprice, nakahanap ng tiyempo si Waynona at ang iba pa para ilipat sa boys' bedroom ang board para makapagsulat na rin ang boys. Ano? Message? Message. Sige pa, taas ka pa. Kaya pa yan. Ayun na. Makalipas ang 2 oras ng task ni Caprice, sina Raik at Miguel kitang hirap na. Nakakangalay po. Ang sakit po pala sa likod. So, very proud po of Caprice for doing that ng sobrang tagal. Malog po, Lolo Miguel! Na-appreciate ko po lahat ng efforts nila, kuya, kahit nangangalay po sila. Natitiis po nila na hindi gumalaw talaga. Tutuwa po ako, kuya. Susunod! Habang nagpapatuloy ang task ni Caprice, ipinatawag naman ni Kuya si Rave. Ano ba yung nakita mo sa litrato kanina, itong huli? Kasama po ni Caprice yung lolo at lola po niya. Pero yung tawag niya daw po is parang nanay at tatay din. Very close po sila. Rave, yung mga taong nakita mo sa huling litrato, may nais ipaabot na mensahe. Wow! Para kay Caprice. Okay po, kuya. Magiging masaya yun, kuya. Matagal na po silang hindi nakikita at lalo na po birthday ni Caprice. Ikaw ang magiging daan para ipagkaloob ito kay Caprice. Ay, sige po, kuya. Meron silang sulat para kay Caprice nandyan sa loob ng kahon. Inaatasan din kita magbasa ng nilalaman ng sulat na yan mula sa kanyang lolo at lola. So guys, may gustong sabihin about kay Caprice, yung lolo at lola mo. Happy 17th birthday, Cap. Di pa rin kami makapaniwala kung nasan ka ngayon. Kami na yata ang pinakamaswerteng lolo at lola. Nung dumating ka sa mundo, marami kaming natutunan. Pinaalam sa amin ng Diyos na walang mali sa mga nangyari at iba ang saya ang binigay mo sa amin. Kaya ngayong birthday mo, sana makamit mo din yung pangarap mong saya. Mahal na mahal ka namin, tatay at nanay. Yung tears of joy ko po talagang nilabas ko na po. Napaka-sweet po ng letter, kuya. Short but sweet po. Ngayon lang po ako nakatanggap ng letter galing sa kanila. Matapos ang mapusong sulat, si Heath naman ang kumuha sunod na mga gamit at ilang sandali pa. Very fulfilling po. Naka-help po ako and super proud po talaga ako kay Cap. Kasi nga po sobrang nakakangalay tapos ang tagal niya nang ginawa. So proud of that kid.
First ever Japan namin yan. Kami ni Mommy, ako, tsaka yung brother ko, si Chibo. Yan, si Chibo, super lakas mang-asar. Minsan enemy, minsan kapatid ko siya. Si Mommy, lagi din kaming napagkakamalan na mag-ate. Siya lahat nag-ready ng damit ko nga para dito sa PBB. Si Daddy, sobrang focus lang niya sa work. Tahimik lang siya kapag sa labas. Sa loob naman ng bahay, sobrang kulit niya. Sobrang nakakatawa. Matapos magkwento, nagsimula ng magbihis si Caprice at ang mga sasama sa kanya sa pag-pose. Si Clifford, talagang siya lang po yung choice ko para doon sa kapatid ko. Kung paano po ako natatawa sa kapatid ko, ganun din po ako natatawa kay Clifford. Parang kahit corny po yung jokes ni Clifford. Nakaupo na ako. Nakaupo ba yun? Tapos kuhang-kuha niya po yung pag-piece ng kapatid ko, kuya. Yung hair, yung parang may bangs pa, kuya. Oh my God, mukha talaga kayong pamilya. Kasama ko na po sila sa pag-posing po sa cake. Nung una, masaya po talaga ako, kuya. Kasi syempre, I really wanna help Caprice. Sa paglipas ng oras, kitang nangangalay na si Caprice. Siyempre, medyo napagod din po ako, nangalay din po ako. Matatapos din yon. Magpahinga ka na lang after noon sa isip-isip ko. Okay lang yan, basta focus ka lang, huwag kang gagalaw, huwag kang magsasalita. Okay, Caprice, kayo na pa siya dyan. Grabe, ang hirap pala, kuya. Isang litrato lang, medyo nangalay na po ako. For her to do that multiple times, I really admire how strong she is. Ilang saglit pa, nag-flash na ang huling picture sa task ni Caprice. Go, chef ka? Oo, kasi gusto ko maging pastry chef one day. Kasi na-inspire ako sa daddy ko since si daddy chef siya. And ako naman mahilig ako sa sweets. So, sabi niya, parang pwede niya ako maturuan. Kaya ako naisip na kaya ko kaya mag-pastry chef or parang gusto kong maging pastry chef one day. Kasi yun din yung bonding namin Pareho kaming sweet tooth ni Daddy. So ang bonding namin, kumain ng mga matatamis. Sana in the future, makapag-aral ako mag-pastry. Yan lang po, Kuya. Thank you. Ay, kunti na lang. Pero, guys, matulong. Shorts naman ako sa Yehey. Yun. 16. Nag-worry po ako sa kanya kasi sobrang tagal po niya na nakatayo. Ako po kasi na-try ko po yung isang picture and ang hirap po niya. Sa paglipas ng 4 na oras, kitang nangangalay na si Caprice. Naisip ko po siya as parang regular na task po nung una, kuya. Kasi akala ko po parang saglit lang, gano'n. Tsaka syempre, picture ko po yun yung nandoon, tapos gagayahin ko lang naman po. Pero nung nandun na po ako, kuya, tapos medyo matagal po pala. Medyo nangangalay po ako. Tapos nung pinaka-last na picture po, hindi pwede kita yung ngipin. Kaya kapag magsasmile or tatawa, pag natatawa po ako sa kanila, pigil lang po talaga. Ayun po, kuya, medyo nangawit po ako. Tapos sabi po nila, parang naaawa na po sila sa akin. Hanggang sa ang housemates nagbigay na ng suporta sa birthday girl. Na-appreciate ko po sila. Parang napapakita po nila yung love nila para sa akin habang chini-cheer po nila ako. Maya-maya pa si Waynona pasikretong kinausap ang iba para sa kanilang surprise kay Caprice. Guys, everyone go to the boys' bedroom. Please, makinig. Okay, so ang gagawin natin ay isusurprise natin si Caprice. Ilang saglit pa ang housemates isinagawa na ang plano. Uy, go! 1, 2, 3. Lang. Happy birthday to you! Energy! Happy birthday to
pa, isa-isa nang nagpaabot ng mensahe ang housemates para kay Caprice. So we made messages for you. Happy birthday, my love. You know I got you always. You're the sweetest, most caring person. Happy birthday, our smiling princess. I hope you know how beautiful your smile and heart is. Thank you for being the happy pill of the housemates and to me. Just know that I'm always here for you, to listen to you and to help you become a better person. Open and close parentheses, pero para sa akin, perfect ka na. Sabay-sabay! Happy birthday, Caprice! Sobrang na-touch po ako dun sa binigay nilang board kuya na may mga message. Ngayon lang po ako, kuya, nakatanggap po ng ganitong mensahe, kuya. Habang patuloy na nakatayo sa big cake si Caprice, may sumunod pang sorpresa para sa kanya. Happy birthday! We are very happy that you get to discover the real and bigger world. And you are so lucky, so treasure every moment inside the house. Happy kami na you get to meet a lot of friends dahil diba yun naman yung goal natin. Pero sana paglabas, kami pa rin yung best friend mo. We are very proud of you. Enjoy ka dyan and continue to discover the best in you. And just hold on to your values as you always do. And we miss you, we very miss you. But as long as you want to be there inside the house, we will support you no matter what. We love you, Super Cap! We love you, Super Cap! Ako po, kuya, syempre may part po sa akin na malungkot. Ito po yung pinakauna na hindi ko po talaga kasama yung family ko na i-celebrate yung birthday ko. Caprice, tinatapos ko na ang iyong sakripisyo. Caprice, napakaganda ng mga unang kabanata ng iyong buhay. At sa loob ng 17 taon, ito ay ang mga kwento mo ng maraming sandali ng galak, kapayapaan at pagmamahal na iyong nabuo kasama ang mga mahal mo sa buhay. Alam kong mas marami pang matatamis na sandali at magagandang paglalakbay ang naghihintay para sa iyo. Ang mundo at ako na rin ay nag-aabang sa iyong susunod na mga hakbang. Kaya naman, muli, Caprice, happy birthday! Salamat po, kuya. Maraming salamat po. Abangan bukas! Housemates, para sa inyong third weekly task na tatawagin ko yung Pinoy Big Bakbakan, ay gagawa kayo ng isang 6-minute action sequence.